Dalawang pasahero na lang. O, dalawa, sakay na. Saad ng konduktor. Mabilis na sumakay si Rebecca sa bus. Malayo ang pupuntahan niya pero maliit na tote bag lang ang kanyang dala at isang sanggol na babae. Pagkaakyat ni Rebecca sa bus, wala siyang makitang mauupuan. Napahawak siya sa upuan nang biglang umandar ang bus. Pinigilan ng konduktor ang driver. Abner, sandali lang. Hindi pa nakakaupo ang pasahero. May dalang sanggol. Lumapit sa kanyang konduktor at itinuro ng mabilis ang upuan sa likod. May space pa ron, bilisan mo. Doon ka maupo. Dali-dali namang naglakad si Rebecca. Uupo na sana siya pero tumayo ang matandang babae na nasa tabi ng bintana. Dito na kayo sa malapit sa bintana. Para kapag pumipreno, may harang ang katawan ninyo. Kaskasero yung driver. Salamat po. Mahinang sabi ni Rebecca bago umupo. Nakatingin ang pagod niyang mga mata sa bintana. Walang kahit na anong nagpapakalma sa kanya ng gabing iyon. Kahit tamang desisyon, hindi niya na mahanap kung saan. Ang tangos naman ng ilong ng baby mo. Siguradong magandang anak mo paglaki. Nakangiting sabi ng ginang sa kanya. Marahan siyang napalingon dito. Anak? Tumaas ang mga kilay ng ginang. Bakit? Hindi mo ba siya anak? Sa bagay, mukha ka pang bata. Kapatid mo ba tong si baby girl? Ilang taon ka na ba? Kaka-18 ko lang po. Sagot ni Rebecca. 18 na pala siya. Ni hindi niya naramdaman ang kanyang kabataan. 14 pa lang nang natuto siyang ibenta ang katawan para maipagamot ang kanyang ina na may sakit. Nang maging 17 anyos, nakilala niya si Arthur na akala niya magsasalba sa kanya mula sa lahat ng pagdurusa. Pero bibigyan lang din pala siya ng dagdag dumi sa kanyang pagkatao. Sinulyapan niya ang sanggolan na nasa kanyang mga bisig. Sa dami ng iniisip ni Rebecca, halos makalimutan niya ng anak nga pala niya ang hawak-hawak niya. Ang marupok niyang anak na babae, ang buhay na hindi niya inaasahan na magiging kanyang pasanin. Halos hindi siya nakakatulog sa mga nagdaang gabi. Pinipilit niyang maging tuwid ang isip at alagaan ang anak niya. Kaso naging malabo ang walang tulog at tahimik na desperasyon. Hindi na siya sigurado kung gaano siya katagal nakakapit pa sa lahat ng mayroon siya ngayon. Opo, anak ko po ang batang to. Mahinang pag-amin ni Rebecca. Marahang tumango ang ginang. So, 17 ka nagkaroon ng anak? Saan ba kayo pupunta? Gabi kayo bumiyahe. Baka malamigan ang anak mo. Dagdagan mo ng balabal. Wala po akong dalang extra na damit. Saad ni Rebecca at hindi makatingin sa ginang. May kinuha ito sa bag at ipinatong sa anak niya. Sakitin ng mga sanggol hanggat maaari, hindi natin dapat inilalabas ang baby lalo na kapag mahamog. Nabuhay si Rebecca para alagaan ang kanyang ina na may sakit. Nawala na ito sa mundo at hindi na rin talaga kinaya kaya siya na lang ang naiwang mag-isa. Sawang-sawa na siyang isipin ng ibang tao pero ngayon may isang buhay na naman siyang kailangang isipin. Pagod na si Rebecca. Tumigil na siya sa pagiging bayarang babae na ginamit niya para masustentuhan noon ang pagpapagamot ng kanyang mama. Tumigil na siya dahil gusto niya nang maging marangal ang trabaho. Gusto niya na rin mapatapos ang kanyang sarili sa pag-aaral. Hanggang sa may nakilala siyang lalaki. 10 taon ang tanda sa kanya. Akala ni Rebecca, nakahanap na siya sa wakas ng taong mag-aalaga sa kanya. Ayaw nitong nakikita siyang nahihirapan, kaya kahit pag-aaral niya, sinasagot na lamang nito. Bakit kayo lang mag-inang bumabiyahe? Nasaan ang asawa mo? Tanong pa ulit ng mausisang ginang. Wala po akong asawa. Simpleng sagot ni Rebecca. Sandaling natahimik ang ginang pero muli ring nagsalita. Bata ka pa nga pala, kaya siguro nasabi mong wala kang asawa. Nasaan ang tatay ng baby mo? Labis ang pasasalamat ni Rebecca na dumating sa buhay niya si Arthur. Nagkaroon ulit ng saysay ang kanyang buhay. Subalit akala niya lang pala ang lahat ng yon. Hindi niya alam na ang lalaking minahal niya may asawa at mga anak na pala. Kung hindi pa siya sinugod at nilampaso ng asawa ni Arthur sa harap ng maraming tao, hindi niya pa malalaman. Wala pong tatay ang baby ko. Mahinang tugon ni Rebecca. Mahinang tumawa ang ginang. Walang tatay. Hulaan ko. Niloko ka, no?
Tumango na lang si Rebecca. Wala siyang karapatan na sabihin na niloko siya dahil sa pagitan nila ng asawa ni Arthur, ito ang labis na sinaktan at niloko. Hindi alam ni Rebecca na isa siyang kabit. Niloko rin naman siya pero sa sobrang baba ng kanyang pagkatao, parang nakakatawang pakinggan kung sinabi niyang niloloko rin naman siya ni Arthur. Galit na galit si Rebecca na pati sa sanggol na nasa kanyang mga bisig, namumuo rin ng galit. Pabigat lang ito at hindi niya nga mabigyan ng pangalan. Gusto niyang ayusin ang kanyang buhay, pero bakit may mga taong gustong sirain ang buhay niya hanggat kaya ng mga ito? At ang bunga ng kasalanang hindi niya sinasadyang magawa, naiwan sa kanya at hindi alam kung paano aalagaan. Kaya niya bang maging isang ina gayong hindi naman siya buo? Nagpatuloy ang ginang. Alam mo, sa 3 kong anak, mas madaling alagaan ng babae. Ang mga lalaki kong anak noong bata, pilyo at mga pasaway. Samantalang ang anak kong babae, palaging nakadikit sa akin. Lahat ng gagawin ko, gagayahin niya. Idol niya ako. Namiss ko tuloy ang anak kong yon. Busy sa negosyo niya kaya hindi ko na nakakasama. Puro na lang pagpapayaman. Napakagatlabi si Rebecca. Ayoko pong matulad sa akin ng anak ko. Wala pong bagay na kamangha-mangha sa akin. Ayoko pong sa akin siya lumaki. Lumipat ang tingin ni Rebecca sa sanggol na ang maliit na mga kamay ay nakakapit sa kanyang mga daliri. Naninikip ang dibdib niya. Hindi niya na yun magagawa. Kailangan niya ng space para sa sarili. Kailangan niyang gawin ang kanyang mga naiisip. Hindi niya kayang magpanggap na maayos ang lahat. Hindi para sa kanyang sarili at hindi para sa kanyang anak. Pakiramdam niya, tila wala siyang kahit na anong pagpipilian. Ang gandang bata ng anak mo. Anong pangalan niya? Tanong pa ulit ng ginang. Bahagyang humigpit ang hawak ni Rebecca sa sanggol. Hindi niya kayang sagutin ang tanong nito. Wala po siyang pangalan? Napasinghap naman ito. Bakit naman wala? Ilang buwan na bang anak mo? Hindi mo dapat hinahayaan na walang pangalan ng anak mo. Hindi na siya muling nakasagot. Hindi siya nag-abalang mag-isip dahil parang mababaliw na siya. Hindi alam ni Rebecca ang tamang gawin. Simula bata pa, palagi na lang pagdurusa ang kanyang nararanasan. Pwede bang ako na lang ang magpangalan sa baby mo? Tanong ng ginang sa kanya. Kayo po ang bahala. Saad niya na lang. Sandali itong nag-isip. Sige, pangalanan na lang natin siyang Heaven. Maputi ang kutis niya at maamo ang mukha. Saka para lagi mong maaalala na hulog ng langit ang anak mo. Alam mo, ang bawat sanggol ay regalo mula sa Diyos. Hindi lumingon si Rebecca sa ginang. Nanatili ang kanyang tingin sa mga nadaraan ng lansangan. Siya po ba talaga? Sagot ni Rebecca. Paano kung hindi po siya planado? Paano kung isang produkto lang po siya ng kasalanan? Napakurap-kurap ang ginang. Nagulat yata sa klase ng tanong na mayroon siya. Hindi niya maisip na regalo ng Diyos ang kanyang anak. Bunga ito ng pagtataksil na hindi niya rin naman ginusto. At iniisip ni Rebecca na isa siyang hangal para mangarap pa ng maayos na buhay gayong napakarumi ng kanyang buong pagkatao. Neng, malumanay nitong sabi, lahat ng tao nagkakasala. Pero hindi kasalanan ng baby ang kasalanang nagawa ng mga magulang. Paano man sila dumating sa mundong to, mananatili pa ring blessing ang mga bata. Nagkamali ka man, walang kasalanan ng anak mo. Nararapat pa rin sa pagmamahal ang baby mo. Naninikip ang dibdib ni Rebecca. Hindi mo po alam kung anong nangyari. Ano po ang pinagdaanan ko para humantong sa ganito? Mabagal na tumango ang ginang. Oo, hindi ko alam ang kwento mo. At wala ako dito para husgahan ka. Pero isa lang ang alam ko. Inosente ang isang sanggol. Kahit na hindi siya plano. Kahit na ipinaglihi siya sa sama ng loob. Karapat-dapat pa rin siyang mahalin. Nakatingin si Rebecca sa labas ng bintana at nanliliit ang mga mata. Ang kanyang anak ay hindi bahagi ng ilang magandang plano. Hindi ito bahagi ng isang masayang larawan. Ngunit paano po kung isang paalala lang po siya ng lahat ng nangyayaring mali? Bahagyang mahina ang boses ni Rebecca. Paano po kung simbolo lang siya ng kabiguan? Marahan na umiling ang ginang.
Hindi kailanman magiging simbolo ng kabiguan ang isang batang wala pang muwang sa mundo. Buhay at pag-asa ang simbolo ng mga sanggol. Sasabihin mong hindi siya binalak, pero hindi naman kasi talaga palaging gumagana sa parang iniisip natin ng buhay. Hindi gumagana ang mga plano natin kasi may gustong ibigay sa atin ng Diyos. Hindi po siya magiging katulad ng ibang mga bata. Bulong ni Rebecca. Hindi siya magkakaroon ng parehong buhay, ng parehong pamilya. Hindi naman siguro, sabi ng ginang. Malambing ngunit matatag ang boses. Kung gugustuhin mo, magagawan mo ng paraan bigyan ng magandang buhay ang anak mo. Kundi kung saan siya pupunta kapag hinayaan mo siyang mabuhay katulad ng ibang normal na bata. Matagal na natahimik si Rebecca. Dumidiin sa kanyang dibdib ang bigat ng mga salita ng ginang. Ibinaba niya ang tingin sa kanyang anak na bahagyang gumalaw sa kanyang mga bisig. Dapat ba talaga niyang ituring na regalo ang kanyang anak? Nanginig ang mga labi ni Rebecca at isang luha ang nagbabantang bumagsak. Hindi niya pinahintulutan ang sarili na umiyak. Pagkatapos niyang manganak, ang takot, ang pagkakasala, ang kawalan ng katiyakan, tila gustong bumuhos sa kanya. Natatakot ako, bulong ni Rebecca sa sarili. Hindi ko alam kung sapat na ba ako sa kanya. Hindi ko alam kung kaya kong ibigay sa anak ko ang lahat ng nararapat para sa kanya. Pagbaba ni Rebecca ng bus, hindi pa rin maging klaro ang kanyang isip. Umupo lang siya sa bus stop. May mga tao pang naghihintay hanggang sa wala na talagang dumaan at naiwan na lang silang dalawa ng kanyang anak. Inayos ni Rebecca ang kahon. Inilapag niya ron ng bata. Inayos niyang balabal na binigay sa kanya ng ginang. Tulog ang anak niya at walang alam sa lahat ng nangyayari. Iiwan na kita dito ha. Bus stop naman to kaya may makakakita sa'yo. Mahinang sabi ni Rebecca habang nakatingin sa sanggol. Tumalikod na siya. Ayaw niya nang lumingon pa. Pero nang marinig niya ang iyak nito, natigilan si Rebecca. Parang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Lumingon siya at ibinalik ang tingin sa kahon. Nagising ang anak niya. Hindi niya kayang iwan ito. Heaven? Umiiyak niyang usal. Heaven? Sumugod si Rebecca sa kahon. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang sanggol. Kumawag-kawag ang maliit na bata sa kanyang mga bisig, kaya mas tuluyan na siyang napahikbi. I'm sorry, bulong ni Rebecca kahit hindi siya sigurado kung para sa bata ang mga salita o para sa sarili niya. Parang dinudurog ang kanyang puso. Hindi pala kita kayang iwan. Hindi ko pala kaya. Sorry. Heaven, sorry. Nakaramdam si Rebecca ng bigat na hindi niya kayang takasan. Sinubukan niyang tumakbo para kalimutan na lang ang lahat. Pero mas gugustuhin niya pa palang pasanin ang bigat na yun habang buhay kesa pabayaan ang kanyang anak. Dahil mas pinili ni Rebecca na alagaan si Heaven, naging mas mahirap sa kanya ang lahat. Medyo bata pa ang isip niya. Gayunpaman, alam niyang walang aasahang iba kundi ang kanyang sarili. Kaya sinikap niyang makahanap ng matinong trabaho. Ayaw niya nang bumalik sa dating pagbebenta ng katawan at ipangbuhay yon sa kanyang anak. Hindi niya kayang pagsabayin kaya hindi muna pumasok si Rebecca sa kolehiyo. Anak niya muna ang kanyang inintindi. Mahihirapan din kasi siya, lalo na't hindi pa ito malaki. Subalit may balak pa rin naman siyang pumasok sa kolehiyo. Gusto niya pa rin makapagtapos ng pag-aaral. Kaya nang maging 3 years old na si Heaven, sinikap niyang maghanap ng murang school na pwede niyang pasukan. Sandali, Rebecca! Saad ni Manong Rico sa kanya, ang gwardiya sa fast food restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Bakit iuwi mo tong meal mo? Nakita ba to sa CCTV? Napalunok si Rebecca. Tiniyak niyang hindi makikita sa CCTV ang pagsalid niya ng pagkain sa bag. Nakalimutan niya na may inspection pa pala pagdating sa gwardya. Hindi naman niya dinekwat yun sa restaurant. Kanyang meal naman yun na bigay ng mga service crew, pero hindi pwedeng iuwi at doon lang din dapat kainin. Alam mo ang mga patakaran dito. Nagpatuloy si Manong Rico. Ang mga pagkain ng crew ay para kainin dito sa break time ninyo. Hindi mo may uuwi ito. Alam niya naman ang tungkol sa panuntunan. Alam niyang bawal mag-uwi ng meal para sa crew kahit sa kanya pa. Kaso kailangan niyang pagkain na yon para sa kanila ni Heaven.
Balak niyang paghatian yon, pero kapag kulang sa anak niya, hindi na lang siya kumakain. Said na kasi ang pera ni Rebecca dahil kababayad niya lang ng tuition fee at utang sa tindahan. Wala siyang mapapakain sa anak niya sa gabing yon. Bukas pa ang dating ng kanyang sweldo. Please po, Manong Rico, palusutin niyo na po ito. Pakiusap ni Rebecca. Kailangan ko lang pong iuwi ito. Ang anak ko po, si Heaven, hinihintay niya ako at gusto niya po ito. Wala kaming sapat na makakain ngayong gabi. Pakiusap, kakainin ko po ang susunod kong meal dito. Pangako po. Ngayon lang po ito, Manong. Wala pa kasing sahod. Tumingin sa kanya ang guard. Lumambot ang ekspresyon nito. Nakikita niyang bahagya na itong nadadala sa desperasyon niya. Bumuntong hininga ito at humalukip-kip. Alam ko, Rebecca. Ngunit, hindi lang ikaw ang may mga anak o mga bayarin dito. Ang mga tuntunin ay ang mga patakaran. Tumigil ito saglit at saka nanliit ang mga mata. Kung palulusutin kita, baka may makahuli. Tapos magbibigay tayo ng masamang halimbawa at mamimihasa ka. Naramdaman ni Rebecca ang paninikip ng kanyang dibdib. Alam niyang tama ito, ngunit kailangan niya pang makiusap. Sige na po, Manong Rico. Mahina niyang sabi. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag mo pong sabihin kahit kanino, lalo na po sa mga manager. Kapag nalaman nila, mawawalan po ako ng trabaho. Sa akin po nakasalalay si Heaven. Manong, sige na naman. Ngayon lang naman po ito. Gipit lang talaga. Bumaba ang tingin ni Manong Rico sa bag niyang mahigpit ang pagkakahawak. Lalong lumambot ang ekspresyon nito. Kitang-kita niya ang tunay na pag-aalala sa mga mata ng gwardya. Hindi naman humihingi ng isang bagay na sobra-sobra si Rebecca. Muli itong bumuntong hininga. Bakit kasi hindi ka nalang mag-order ng para sa anak mo? Para sa'yo yan, para sa mga service crew dito. Binibigyan ng meal para hindi manghina ang mga empleyado. Tapos ikaw, iuuwi mo lang para sa anak mo. Bawal nga kasi, Rebecca. Rule yan dito. Ipinilig ni Rebecca ang kanyang ulo. Gipit nga ho ako, Manong. Hindi ko kayang mag-order para sa anak ko. Wala ho akong pera. Kahit tingnan mo pa ang wallet ko, Manong, pamasahe ko na lang talaga pa uwi. Kaya wala na akong pambili ng kakainin namin ni Heaven. Ayaw pa sana ni Manong Rico, pero pumayag na rin naman. Sige na. Sige na, Rebecca. Ngayon lang to, Huwag mong ugaliin. Isa pang ganito, isusumbong na kita. Kaginhawaan agad ang bumalot sa kanya. Halos yumuko na siya ng sobra. Maraming salamat po. God bless. Mabuti na lang at nailusot niya ang pagkain. Pagkalabas, nagmamadali siya nag-abang ng jeep. Hapon ang duty niya at alas 10 na siya ng gabi nakakalabas. Hinahabilin niya sa kapitbahay si Heaven. Mabait naman si Aling Vanji, ang kababata ng kanyang ina. Gayunpaman, may mga inaalagaan din naman itong mga anak. At malaking abala rin dito ang pagtingin kay Heaven kapag nasa trabaho siya. Idagdag pa kapag may mga duty siya na gabi na kung umuwi. Nahihiya siyang kumatok sa bahay ng mga ito ng alanganing oras. Nagmamadaling naglakad si Rebecca sa mga iskinita. Anong oras na ba? Mukhang tulog ng anak ko ron. Baka bukas niya na tumakain. Nang makarating sa tapat ng bahay ni Aling Vanji, huminga siya ng malalim. Nagtatahulan ang mga aso at patay na rin ang ilaw. Siguradong nakakaistorbo na naman siya. Nahihiya tuloy siyang kumatok. Nabuhayan si Rebecca ng loob nang maya-maya ay bumukas ng ilaw. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Aling Vanji. Karga nito ang maliit na sanggol na iyak na ng iyak. Mukhang naistorbo pa yata niyang pagtulog. Pasensya na po, mahinang sabi ni Rebecca. Late na po ang out ko ngayon tapos wala pang masakyan. Nasaan po si Heaven? Mas binuksan pa nito ang pinto. Pasok ka, Rebecca. Eto, nakatulog na sa sofa. Katutulog lang yan. Nakaupo lang siya dyan habang naghihintay sa'yo. Pinakain ko na rin naman. Linisan mo na lang dahil naglaro sa labas. Nakalakang bahay ninyo. Hindi ako makakuha ng damit. Hindi ko rin naman maasikaso kasi nga itong anak ko, saka yung iba pang maliliit ko. Marahan siyang tumango at binuhat ang may kabigatan ng si Heaven. Ayos lang po. Saka hindi nyo naman po obligasyon ng anak ko kaya naiintindihan ko. Salamat po sa pagbabantay, Aling Vanji. Tumango naman ito. Nako, pag uwi mo, tignan mo ang buhok ng batang yan. Nakakita sila ng gunting kanina ng anak ko. Diyos ko, parehong nagupit ng buhok. Pati si Heaven may gupit na rin. Tingnan mo na lang kung paano re-remedyohan.
Kahit pagod, alam niyang delikadong humawak ng gunting si Heaven. Natawa na lang siya. Pagdating niya sa bahay, tiningnan niya kung nasaan ang ginupit nitong buhok. Nagkabangs ka nang wala sa oras, anak. Hinaplos niya ang buhok nito. Itutuloy na natin bukas. Kahit galing trabaho at hindi pa nakakapagbihis, mas inuna ni Rebecca ang kanyang anak. Nilinisan niya agad ito at dahan-dahang pinalitan ng damit. Ayaw niyang istorbohin ang gising ni Heaven. Araw-araw niya ng routine yon, kaya parang bahagi na lang ng katawan niya ang pagod. May nakita siyang sugat sa tuhod nito. Napabuntong hininga na lang siya at marahan yung ginamot. Nang matapos, siya naman ang nag-asikaso. Kahit pagod, hindi na muna siya natulog. Nag-aral muna siya para sa klase bukas at gumawa ng mga activity na dapat niya nang ipasa. Gutom na si Rebecca pero tiniis niya yon. Kaya rin siguro walang pumasok sa utak niya simula kaninang tanghali pa siya walang kain. Ayaw niyang kainin ang pagkaing dinala niya. Para kay Heaven yon at baka magutom sa umaga ang bata. Hindi niya pa sigurado kung umaga ba o sa hapon papasok ang sahod niya sa ATM. Mama? Usal ng kanyang anak. Napalingon agad siya kay Heaven at agad na napangiti. Ang aga pa, 3:00 pa lang. Tulog ka pa. Mama, tabi po tayo. Ungot ng bata sa kanya. Tiningnan niya muna ang kanyang mga inaaral. Hindi pa siya tapos pero bahala na. Kailangan niya rin naman kasi ng tulog. Tumabi na siya kay Heaven at agad naman itong yumakap sa kanya. May dala kang pagkain. Gusto mo bang kainin ngayon? Pero pwede mo rin namang kainin bukas. Pinalagay ko sa ref ni Aling Banji. Gusto mo ba ng dede na lang? Sabi niya kay Heaven. Pinatahimik siya ng kanyang anak. Ayaw, dede. Mama, tulog. Mahina na lang siyang tumawa at yumakap din kay Heaven. Love you. Nakapikit na tugon ni Heaven. Mas lalo siyang napangiti. Napabuntong hininga si Rebecca. Natatanggal ang lahat ng pagod niya basta kasama niya si Heaven. Mabuti na lang talaga nagbago ang isip niya at hindi ito pinabayaan. Nagkaroon ng layunin lahat ng ginagawa niya sa buhay. Mama, hindi po sakay tricycle? Tanong ng kanyang anak. Napalunok si Rebecca. Lakarin na lang natin papuntang school, anak. Wala nang pera ang mama. Hindi pa ako nakakapindot. Wala pa raw ang sahod namin. Pindot? Nanlaki ang mga mata ni Heaven. Mama, bili mo ako scooter sa kabike. Laruan, bili mo ako manika. Natawa na lang si Rebecca. Ang dami naman, isa lang. Laruan lang anak, saka ng bike. Hindi pa nakakapag-ipon si mama. Wala tayong pera. Sa Pasko, ibibili kita. Yay! Nagtatatalon si Heaven habang hawak ang kamay niya. Naglalakad na sila sa kanto nang bigla na lang may sumitsit sa kanya. Mga tricycle driver yon, nakilala siya simula bata pa. Kaya lahat ng bahong mayroon siya, alam na alam ng halos lahat ng tao roon. Maglalakad ka, Rebecca. Halika, sakay ka na rito sa akin. Libre na pamasahe, basta paisa lang kahit dyan lang sa gilid. Nakangising sabi ng lalaki sa kanya. Nagtawanan ang mga driver sa kanto. Hindi na lang pinansin ni Rebecca yon. Tinakpan niya ang mga tenga ng kanyang anak at diretso lang sa paglalakad. Hindi pa naman siya nag-aalala dahil hindi pa yon naiintindihan ni Heaven. Yun nga lang, nag-aalala siya kapag lumaki na si Heaven. Hindi niya naman mapipigilan ang bibig ng mga tao sa kanila. Alam kasi ng mga ito na dati siyang naging bayarang babae. Wala naman dapat makakaalam, kaso may naging kliyente siya na nagpapautang sa mga tao sa kanila. At ang walang hiyang lalaki, ipinagkalat kung gaano siya karuming babae. Kahit na ginagawa niya lang naman yon para sa kanyang ina na may sakit noon, labis pa rin ang panghuhusgang natatanggap niya. Halos magpatiwakal na si Rebecca noon. Hindi niya kayanin ang mga chismis. Subalit natuto na rin naman siyang masanay sa mga panghuhusga at mga pangbabastos ng mga ibang lalaki sa kanila. Saka nabawasan na rin naman ang mga chismis simula nang magkaroon siya ng anak. Nagtatrabaho na bilang service crew at nagsisikap mag-aral. Kung may choice nga lang si Rebecca, lilipat na sila. Kaya lang, hindi niya maiwan ang bahay. Ayaw niya rin namang ibenta dahil nandoon ang alaala nila ng kanyang ina. Doon na rin siya lumaki. Pero kapag umasenso na si Rebecca, bibili siya ng bagong bahay at doon na sila maninirahan ni Heaven. Mama, pagod ako lakad. Saad ni Heaven sa kanya.
Sinakbit ni Rebecca ang bag ng maayos sa kanya binuhat sa Heaven. Kaya niya naman kahit may 1-inch heel ang kanyang sapatos at 3 kanto pang lalakarin nila hanggang makarating sa school. Hindi niya na madalas buhatin sa Heaven pero naiintindihan niyang hindi kaya ng mga paa nito ang layo ng school. "Sakay tayo tricycle, Mama," sabi pa ni Heaven. Inayos na Rebecca ang pagbuhat sa anak niya. "Wala pang pera, anak. Bukas magta-tricycle na tayo. Wala pang sahod ang mama." Pinagpapawisan na si Rebecca ng malamig. Nagkape lang siya kanina ng isang stick na sachet ng black coffee. Wala pa siyang nakakain, kaya lumalabo ang paningin niya at nahihilo na. "Mama!" Napasigaw si Heaven nang natapilok siya. Hindi niya nakita ang pababang bahagi ng pathwalk. Kahit mas masakit ang paa, mas mahigpit pa rin ang hawak niya kay Heaven. Muntik na nang maihulog ang anak niya. "Okay ka lang?" Tanong ni Rebecca sa sariling anak. "Wait, ibababa kita. Umupo ka muna dyan. Masakit ang paa ni Mama." Dali-dali namang umupo si Heaven habang nakatingin sa paa niya. "Sakit?" Marahan niyang ginalaw ang kanyang paa. Nang subukan niyang ilakad, napapikit siya. Medyo malayo pang school at hindi niya alam kung makakapaglakad siya ng ganoon kalayo. "Ate Rebecca?" Tawag ni Faye, ang first year eduk student na naging kaklase niya sa minor subject. Magkaiba sila ng kurso pero naging close niya na ito dahil sobrang bait. "Anong nangyari sa'yo? Natapilok ka?" Bumaba agad ito sa sasakyan. Nag-hi ito kay Heaven bago lumingon sa kanya. Tiningnan nito ang kanyang paa. Pati kasama nitong babae sa loob ng sasakyan lumabas na. "Anong nangyari sa kaklase mo, Faye?" Tanong nito at bahagyang umupo sa paanan niya. "Mukhang na-sprain yata." Nagsalita naman agad si Faye. "Ate Cheska, natapilok yata. Isabay na po natin sila hanggang school." Tumango naman agad si Cheska na abala sa paggalaw-galaw sa kanyang na-sprain na paa. Inalalayan siya ni Cheska na makatayo. Nahiya siya dahil teacher pala ang ate ni Faye. Inakay naman ni Faye si Heaven at itinabi sa kanya sa backseat. "Nakita namin kayo naglalakad. Tatawagin sana kita, Ate Rebecca. Kaso ang bilis niyong maglakad mag-ina." Natatawang sabi ni Faye at may kinuha sa bag nito. "Eto, sandwich. Maraming palaman to kaya nakakabusog na. Tigisa kayo ni Heaven." Umiling agad si Rebecca. "Nako, baka baon mo yan." Inabot nito ang kamay niya at ipinilit ang sandwich. "Kumain ka. Namumutla ka na. Nanay ka kaya dapat mas malakas ka kaysa sa anak mo. Ayoko na may mga nakikitang mapuputla at may sakit sa paligid ko, ah. Hindi ko gusto yon. Hindi ako mapakali. Gusto kong gumawa ng paraan kahit mapagaan lang ng kaunti ang pakiramdam mo. Kaya sige na, kainin mo na." Tumaas ang mga kilay ni Cheska at napangiti. "Mabuti at kahit may anak ka na, ipinagpapatuloy mo pa rin ang pag-aaral mo. Tama yan, magsikap ka lang. May naaalala ko sa inyong dalawa ng anak mo, Rebecca. Bigla kong naalala ang kuya ni Faye." Napabuntong hininga si Faye at malungkot na napangiti. "Nakakamiss si Kuya Warren, kapatid niya ako. Pero parang naging tatay ko na rin siya nung nabubuhay pa." Tipid na napangiti si Rebecca at tahimik nilang kinain ni Heaven ang sandwich. Kung sino man ang nagpalaki kay Faye, namamangha siya dahil lumaking maganda at mabait ang kaklase niya. Pagkarating sa school, medyo umayos na ang pakiramdam ni Rebecca. Matinong kain lang talaga ang kulang sa kanya. Naghiwalay na rin naman sila ni Faye dahil hindi naman sila magkaklase sa maraming subject. Aba, nandito palang batang to, kasama na naman," sabi ng janitress nang paakyat na sila sa hagdan. "Morning po!" Bibong bati ni Heaven. Napangiti si Rebecca. "Magandang umaga po. Opo, hindi ko naman po may iwan ng pilya na to. Walang magbabantay." Tumawa naman ito. "Ayos lang, kahit isama mo siya rito. Maraming natutuwa sa anak mo. Hindi masyadong malikot." "Teka, bakit may bangs ng batang yan? Mukhang bao. Sadya bang bitin ang bangs niya?" Napabuntong hininga na lang si Rebecca. "Nako, nagupit po. Kung hindi ko po papantayin, mas lalo namang pangit. Kaya heto po at parang may bao sa ulo." Malakas na tumawa ang janitress. "Mabuti na lang. Magandang bata itong anak mo. Nako, kung hindi, mas lalong pangit tingnan ng buhok." Napangiti si Rebecca. Baby pa lang, hindi na talaga sobrang ligalig ni Heaven.
Para bang kahit bata pa lang ito, alam na kung paano makisama at makiramdam sa pagiging abala niya. Tamang ang sinabi sa kanya ng ginang noon sa bus, hindi mahirap alagaan ang anak na babae. Mama! Dede! Biglang bulalas ng kanyang anak habang abala ang lahat sa exam. Nabitiwan niya agad ang ballpen. Sorry po, sorry. Napalingon ang mga kaklase niya at bahagyang na-distract. Nagpaalam siya sa professor na ipagtitimpla lang saglit ang anak niya. Tumango naman ito. Pagkatapos niyang ipagtimpla, pinahiga niya rin naman sa mga upuan sa likod. Nilagyan niya na lang ng harang. Nakapag-exam siya ng maayos pagkatapos. Sa sunod na klase naman, sobrang nabore na si Heaven. Gusto nang lumabas. Kung hindi niya papayagan, iiyak naman ng malakas. Miss Soriano, pwede kayong lumabas ng anak mo. Saad ng kanyang professor. Kinabahan siya kaagad. Ma'am? Napabuntong hininga ito. Hindi titigil ang anak mo hanggat hindi na pagbibigyan. Bata pa yan kaya boring na sa kanyang manatili rito. May anak din ako kaya alam ko. Sige na, ilabas mo na siya. Isesend ko sa iyo ang copy ng activity at lesson mamaya. Next week mo na lang ipasa. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat po, ma'am. Humirit naman ang kaklase niyang bakla. Ma'am kami, next week na rin? Tumaas naman ang isang kilay ng professor. May anak kayong kailangang intindihin? Tumawa naman ito. Wala ma'am, pero wait, papabuntis lang ako sa boyfriend ko. Sumabog sa tawanan ang buong klase. Natawa na lang din siya. Nagpapasalamat si Rebecca na kahit ganun ang sitwasyon niya, may nakakaunawa pa rin. Sa mga lumipas na taon, habang lumalaki si Heaven, medyo nababawasan ang hirap. Nakakaintindi na kasi ang kanyang anak at mas madali nang sumunod. Papasok ka na? Tanong ni Rebecca sa anak niya. Tumango naman ito. Bibili po tayo gamit sa school, mama. Sana po lahat violet, ha? Natawa naman siya. Oo, bibilihin natin lahat ng gamit na kailangan mo at lahat violet. Kompleto niyang bibilhin ang mga gamit ni Heaven. Titigil muna si Rebecca sa pag-aaral at mag-iipon ulit. Marami na kasing gastusin sa third year. Isa pa, marami pa siyang subject na i-retake ulit dahil nabagsak niya. Ayaw niya namang ibagsak pero may mga pagkakataon talagang conflict sa schedule niya sa trabaho. Mas madalas niyang inuuna ang pagtatrabaho kesa ang umattend sa klase dahil mas iniisip niya muna ang kakainin ng anak niya bago ang kanyang pag-aaral. Bukod doon, marami ding gastusin sa pag-aaral sa Heaven. Gusto niya kasing i-private para maganda ang foundation. Dahil sa pagiging abala, hindi niya ito naturuan kahit alphabet man lang. 7 years old na nga ito at late na talaga sa kinder. Sa kanya lang ipapasok sa public school kapag grade 1 na. Mama, lagyan mo rin ako ng lipstick, sabi ni Heaven sa kanya. Nilagyan niya rin naman si Heaven, napangiti siya. Ang ganda talaga ng anak ko. Ikaw rin po, mama. Nakangiting sabi ni Heaven. Tiningnan niya ulit ang brand ng lipstick. Gusto niya sanang bilhin kaso mahal iyon. Hindi na siya service crew. Cashier naman siya sa isang grocery store at required sa kanila na mag-makeup. Nagagandahan siya sa shade ng lipstick pero mahal kaya hindi niya na binili. Nang araw na yon, puro kay Heaven lahat ng pinamili niya. Maraming nagustuhan si Rebecca pero pigil na pigil siyang bumili para sa kanyang sarili. At mabuti na lang, ginawa niya yon. Kaunti na lang kasi ang natira sa kanyang wallet. Sapat para sa pamasahe nila at pangbili ng paboritong pagkain ni Heaven. Mama, bakit po ako may pagkain pero ikaw po wala? Hindi ka po ba nagugutom? Itinagilid ni Heaven ang ulo at nanlalaki ang mga mata sa pagkalito. Napalunok si Rebecca at kumirot ang puso sa inosenteng tanong. Sinusubukan niyang iwasan ang pag-uusap na yon, ngunit alam niyang hindi maiiwasan. Ayaw niya kasing iparamdam kay Heaven na lagi siyang nauubusan ng pera sa wallet. Gusto niya, kapag humihingi ang anak niya, palagi siyang may maiaabot. Ngumiti siya ng malumanay. Huwag mo akong alalahanin. Hindi ako nagugutom. Busog ako kanina. Saglit siyang pinag-aralan ni Heaven. Pero mama, tinapay lang po ang kinain natin kaninang umaga. Ako nga po na maliit ang tiyan, gutom na agad. Sigurado po ako mas gutom ka kasi mas malaki ang tiyan mo.
Gusto ko po kapag may kinakain po ako, may kinakain din po kayo. Mas lalo niyang inusog ang plato nito. Okay lang ako anak, kumain ka na lang. Kumain naman si Heaven, subalit napansin niya na itinabi nito ang kalahati ng kanin. Balat lang din ang kinuha nito sa manok. Binigay ni Heaven ang kutsara sa kanya at tinidor naman dito. Mama, kain po tayo, sabi ni Heaven sa kanya. Parang hinaplos ang kanyang puso. Talaga? Hindi na naman kailangan anak. Alam ko mauubos mo yan. Sa'yo lang ang pagkain mo. Umiling naman sa Heaven. Gusto ko po kumain ka rin, Mama. Dapat pareho po tayong busog. Nangingilid ang mga luha niya at pinilit na rin kumain. Minsan, nagdududa siya kung napapalaki niya ba ng maayos ang kanyang anak. Walang tigil ang katawan niya sa pag-aaral, pagtatrabaho at pag-aalaga rito. Pakiramdam ni Rebecca, kahit sarili niyang anak si Heaven, nakikihati ito sa lahat ng bagay pagdating sa kanya. Gayunpaman, mukhang nagagabayan niya pa rin ng maayos ang kanyang anak, kahit ang dami niyang pasanin. Mama, bakit ka po umiiyak? Gusto mo ba sa'yo na lahat? Ito po. Inosenteng sabi ni Heaven. Natawa siya at pinunasan ng mga luha. Hindi anak, masaya lang ako na dumating ka sa buhay ko. Hulog ka ng langit sa akin anak. Napangiti naman ito at pinunasan ang mga luha niya gamit ang braso. Kaya nga po ako si Heaven, di ba? Mama, palagi mo pong sinasabi sa akin yan. Mas lalo siyang napapaiyak. Parang gusto niya nalang takpan muna ang bibig ni Heaven para manahimik. Hindi niya talaga akalain na ito ang batang gusto niya lang iwan noon at hindi mabigyan-bigyan ng pangalan. Pagka-uwi nila, inayos agad nila ni Heaven ang gamit nito sa school. Mukha itong excited ng una, subalit nang matapos na, naglaho na yon. Nakita niyang tinititigan ng kanyang anak ang mga libro niya sa school. Bakit anak? Gusto mo ba ng libro? Hindi mo pwedeng basahin yan, Heaven. Sa susunod na sahod ko, ibibili kita ng mga librong pambata. Sabi ni Rebecca habang naglilinis ng pinagkainan nila ng hapunan. Isang inosenteng tanong na ikinabigla ni Rebecca. Mama, papasok ka rin po ba sa school katulad ko? Bakit hindi mo po inaayos ang mga gamit mo? Saka bakit ang tagal mo na pong hindi pumupunta sa school? Napabuntong hininga si Rebecca. Kasi anak, marami akong iniisip tungkol sa school at sa taong to, titigil na muna ako sa pagpasok. Maraming gastusin para sa kolehiyo ang mama at sobra-sobra ngayon. Hindi ko kaya na pagsabayin ng lahat. Naging seryoso ang mukha ni Heaven at tinititigan siya ng may pag-aalala sa mga mata. Dahil po ba sa akin, Mama? Kaya ba hindi ka po makakapasok ulit dahil po ba sa akin? Tila nadurog ang puso ni Rebecca. Hindi anak, hindi dahil sa'yo. Huwag mong isipin yun, okay? Ginagawa ko ang mga desisyong to dahil gipit tayo ngayon. Pero gusto kong malaman mo na hindi mo kasalanan. Hindi ka naman pabigat sa akin, Heaven. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa akin ngayon, anak. Ginagawa ko to para maibigay ko ang lahat ng kailangan mo kasi mahal kita. Uunahin kita kasi ako ang mama mo. Bumaba ang tingin ni Heaven sa pagkain nito. Pero gusto ko po mag-aaral ka pa rin habang nag-aaral din po ako, Mama. Yumuko si Rebecca at sinalubong ang tingin ng kanyang anak. Babalik din naman ako sa school, anak. Hindi lang ngayon. Hindi agad nakasagot si Heaven. Pagkaraan ng ilang sandali, binalik nito ang tingin sa kanya. Mag-aaral po ako ng mabuti, Mama. Napangiti naman si Rebecca. Salamat, anak. Sapat na yun para sa akin. Hindi mo na kailangan mag-alala para sa ibang bagay. Habang patuloy na kumakain si Heaven, medyo gumaan ang bigat ng mundo para kay Rebecca. Alam niyang magiging mahirap ang daan, ngunit para kay Heaven, titiisin niya ang lahat. Sisiguraduhin niyang nasa kanyang anak ang lahat ng kailangan nito, kahit nang ibig sabihin pa'y isakripisyo ang sarili niyang mga pangarap. Tiningnan ni Rebecca ang inosenteng mukha ni Heaven. Alam niyang isa lang yon sa maraming sakripisyong kanyang gagawin. Ngunit alam din niyang ginagawa niya ang lahat para sa tamang dahilan, para magkaroon ng kinabukasang nararapat ang kanyang anak. Subalit kahit anong gawin niyang pagbibigay at pag-aalaga kay Heaven, hindi niya pa rin talaga ito labis na mapoprotektahan. Nababalot ng takot ang kanyang dibdib nang lumapit siya sa guard ng paaralan. Excuse me, nakita mo bang anak ko? Dito niya dapat ako hihintayin pero wala siya. Kilala mo naman si Heaven, di ba?
Mabilis na lumingon ang guard at nanlalaki ang mga mata sa guilt. Pasensya na po ma'am. Umalis lang ho ako kanina para mag-CR at hindi ko napansin na may lumabas ng school. Pasensya na po talaga. Napo-frustrate si Rebecca sa guard. Manong naman, alam niyo namang mga bata sila, sana po hindi niyo iniwan kung umalis ka po, sana binilin man lang. Bumilis ang tibok ng puso ni Rebecca. Nasa exit siya ng school. Wala roon ang kanyang anak. Ganong oras niya dapat susunduin sa Heaven pero hindi niya naman makita. Hindi naman pasaway ang bata. Palagi itong nakikinig sa kanyang mga bilin kaya hindi niya maintindihan kung bakit lumabas ito. Naglakad siya ng mabilis sa loob ng school pero hindi niya makita si Heaven kahit saan. Naninikip ang dibdib ni Rebecca sa pagkabalisa. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak, ngunit wala siyang nakitang Heaven. Tumango ang guard at halatang nababalisa. Na-check na po ang CCTV, ma'am. Lumabas po si Heaven. Sa labas po, wala pong nakitang sumundo sa kanya. Basta na lang po siyang umalis at naglakad palayo sa school. Pero wag po kayong mag-alala. Maghahanap na rin po kami sa labas. Pasensya na po talaga, ma'am. Nagsimulang umikot ang mga ideya sa kanyang isipan. Paano kung napakalayo na ni Heaven? Paano kung may kumuha sa kanyang anak? Hindi kakayanin ni Rebecca kung may mangyayaring masama sa bata. Kailangan nating lumabas. Tingnan sa mga kalapit na tindahan. Baka may binili lang ang anak ko kaya lumabas. Sabi ni Rebecca at nahimigan ang takot. Hindi niya nahinintay na sumagot ang gwardya. Lumabas na si Rebecca ng paaralan at pumunta sa abalang kalye. Tiningnan niyang bawat taong makakasalubong niya para sa anumang palatandaan ni Heaven. Nagmamadaling tinungo niya ang mga pinakamalapit na tindahan. Excuse me? Sabi ni Rebecca at ipinakita ang picture ng anak niya. Nakita mo na ba tong bata na to? Mga 8 taong gulang, mahaba at medyo brown ang buhok, nakasuot ng asul na uniform. Diyan kasi siya galing sa school diyan sa malapit. Kaso nawawala siya. Nakasimangot ang tendera pero sumagot na rin naman. Oo, nakita ko yung batang yan kanina. Naglalakad siya dyan parang may gustong puntahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Rebecca. Saan po kaya siya nagpunta? Sa tingin mo po? Umiling ang tendera. Hindi ako sigurado. Akala ko naman kasi namamasya lang siya pero ngayong nabanggit mo, napagtanto kong kakaiba para sa isang bata na mag-isa ng ganon. Maya-may tumawag sa kanyang cellphone. Unknown caller yon pero sasagutin niya pa rin. Mabilis niyang kinuha ang phone. Nanginginig ang mga kamay niya habang sumasagot. Hello? Bungad ni Rebecca. Ma'am, good evening po. Nakuha ko po itong number sa ID ng anak mo. Nandito po ang anak mo sa department store. Boses ng sales lady. Kanina pa po kasi umiiyak dahil hindi niya raw po alam kung paano uuwi. Umawang ang bibig ni Rebecca. Ha? Anong ginagawa niya dyan? Okay lang bang anak ko? Wala namang sugat o kahit na ano, di ba? Okay naman po siya, ma'am. Ligtas po siya pero nag-iisa kasi siya rito. Saad ng babae. Agad na kumilos si Rebecca. Salamat, papunta na ako. Tumakbo siya patungo sa sakayan. Hanggat hindi niya nahahawakan ang kanyang anak, nandun pa rin ang takot sa kanyang dibdib. Hindi siya mapakali. Nasa mall na si Rebecca at mabilis na tumakbo. Subalit isang tao lang ang nagpatigil sa kanya. Arthur? Nagtataka niyang tanong sa sarili nang makita niya ito sa isang store at may kasamang babae na mas matanda ng kaunti sa kanya. Matagal niya nang hindi nakikita si Arthur. Duda si Rebecca kung alam nitong may anak silang dalawa. Akala niya, tuluyan na itong nagbago pagkatapos mahuli ni Yvette, ang asawa nitong sinaktan siya noon. Subalit mukhang mali nga talaga ang pagkakakilala niya kay Arthur. Hindi ito ang lalaking sasagot sa mga kagustuhan niyang magkaroon ng pamilya. Hindi ito ang klase ng lalaki na pumapatol sa babae dahil minamahal. Napailing si Rebecca. Wala ka pa rin talagang kwenta. Kawawang asawa mo. Galit siya kay Arthur dahil minahal niya ito noon. Pero itinago sa kanyang may asawa na pala. Gusto niya ng magbagong buhay, pero yun at kinakaladkad na naman siya sa putik ng isang lalaking pinagkatiwalaan niya. Tumakbo na lang ulit si Rebecca. Pumasok siya sa department store. Halos hindi huminto ang paningin niya upang tumingin sa paligid bago dumapo ang kanyang mga mata kay Heaven. Nakatayo ito sa cosmetic aisle. Halos isigaw niya ang pangalan ng anak sa galit. Mama? Usal ni Heaven. Natigilan si Heaven nang makita siya. Nanlaki ang mga mata nito.
hindi niya na napigilang maiyak. Bago pa siya makahakbang, sumugod na agad ang kanyang anak. Mahigpit ang pagkakayakap nila sa isa't isa. "Heaven!" bulalas ni Rebecca habang hawak ang kanyang anak. "Huwag mo na ulit gagawin to. Sobrang natakot ako. Akala ko na wala ka na sa akin." "I'm sorry po, Mama," mahinang sabi ni Heaven habang umiiyak. "Hindi ko po sinasadyang paiyakin ka. Sorry na po. Mama, uwi na po tayo. Hindi ko po alam kung paano pa uwi. Papunta lang." Kahit mabigat na si Heaven, hinding-hindi magsasawa si Rebecca na buhatin ang kanyang anak. Nagpasalamat siya sa sales lady bago umalis kasama ang bata. Nang makaalis sila ng department store, ibinaba niya na rin naman ito. "Mama, galit ka po ba sa akin?" Mahinang tanong ni Heaven. "Mama, sorry na po ah. Hindi na po mauulit." Huminga ng malalim si Rebecca. "Hindi ako galit. Nag-aalala lang ako. Basta wag mo na lang uulitin. Para kung mababaliw kakahanap sa'yo. Sa ngayon kumain muna tayo. Alam kong gutom ka na." Pumunta na muna sila sa isang kainan na paborito ng mga bata, maging ng kanyang anak. Titig na titig si Rebecca kay Heaven habang kumakain ito. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Magaan na ang kalooban niya na nasa tabi niya na ulit sa Heaven. "Bakit ka umalis ng school nang hindi nagpapaalam sa akin? Hindi ka pwedeng makapunta kahit saan man ng mag-isa lang. Bata ka pa kaya kailangan mo ng kasama." Malumanay na ngayon na sabi ni Rebecca. Nakayuko sa Heaven at halatang guilty. "Sorry po. Ayoko pong umiyak po kayo ng ganon. Akala ko po kaya ko po, Mama. Marunong na po akong sumakay ng jeep. Gusto po kasi kitang sorpresahin, Mama. Kasi hindi naman po pwedeng kasama kitang bumili. Eh di hindi na po surprise yon." Napakurap si Rebecca sa pagkalito. "Surprise? Sa ano? Ano bang binili mo?" Lumiwanag ang mukha ni Heaven. "Pumunta po ako ron para bumili ng paborito mong lipstick. Doon po ang naalala ko nakita mo po yung lipstick pero hindi niyo po binili. Sumasakit po ang puso ko, Mama. Nabili mo po ako ng sapatos pero hindi mo po kinuha yung lipstick. Gusto ko rin po na kunin mo po yung gusto mo kaso wala tayong pera, di po ba?" Nangilid ang mga luha ni Rebecca. "Anak naman, sana hindi ka umalis. Saka talagang inuuna ko ang mga pangangailangan mo kasi yung ibang gusto ko, mabubuhay pa rin naman ako kahit wala yon." Napanguso si Heaven at ibinigay sa kanya ang dipstick. "Isang taon ko bang inipon yung baon ko, Mama, para makabili po ako para sa'yo. Gusto ko po, ako naman po ang bibili ng gamit para sa'yo." Naninikip ang dibdib ni Rebecca sa labis na pagmamahal at pagkabigla. "Nag-ipon ka ng baon mo ng isang taon para ibili ako ng lipstick?" Tumango si Heaven at kumikinang ang mga mata sa pananabik. Naramdaman ni Rebecca ang pagtulo ng mga luha niya. "Heaven, wala kang kailangang bilhin para sa akin. Ang pagiging ligtas na nasa tabi kita at malusog ka, pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa akin. Pero salamat. Salamat dahil naisip mo akong bigyan ng ganito." Habang naglalakad sila pa uwi, mahigpit na hinawakan ni Rebecca ang kamay ni Heaven. Mahal talaga siya ng kanyang anak. Tila kahit ano, gagawin din ito para sa kanya. "Ipangako mo lang sa akin, Heaven," malumanay na sabi ni Rebecca, "na hindi ka na muling pupunta kahit saan ang hindi sinasabi sa akin. Huwag mong hahayaang mag-alala ako." "Pangako po, Mama." Mahina ngunit sincero ang boses ni Heaven. Sa pagkakataong yon, gumaan ang kalooban ni Rebecca. Batid niya na ang pagmamahal ng kanyang anak sa kanya ay kasing lakas ng pagmamahal niya rito. Masaya silang mag-ina at punong-puno ng pag-ibig. Gagawin lahat ni Rebecca para kay Heaven. Subalit kahit ibuhos niya na lahat, may mga pagkakataon talagang na hindi niya inaasahan na mangyari. "Mama, sobrang init po ng pakiramdam ko," mahinang sabi ni Heaven at namaluktot na sa sofa nila. Mabilis na lumapit si Rebecca sa kanyang anak. Bigla itong tinamaan ng lagnat at napansin niya kaagad iyon. Hindi karaniwan na tahimik ang kanyang anak sa buong maghapon. Sinubukan niyang pababain ang init ni Heaven pero hindi talaga bumababa ang lagnat nito. Namumula ng pisngi ng kanyang anak at halos hindi na maidilat ang mga mata. Nagsimula na tuloy matakot si Rebecca. Iba ang pakiramdam niya.
Hindi pa nagkakaroon ng ganong klaseng lagnat si Heaven kaya lalong lumalalim ang pag-aalala niya rito. Check ulit natin ang temperature mo anak ha? Sabi ni Rebecca at marahang hinawakan ang noo ni Heaven. Ano bang gagawin ko sa'yo anak? Parang hindi bumababa ang lagnat mo kahit ininuman mo na ng gamot. Anong masakit sa'yo? Anong gusto mong gawin ni Mama? Biglang napaupo si Heaven at napabuntong hininga. Napahawak ito sa tiyan. Inalalayan niya ito nang biglang sumuka sa sahig. Heaven! Bulalas ni Rebecca. Naluluha na si Heaven at nanghihina na. Mama, ang sama po ng pakiramdam ko. Parang nadurog ang puso ni Rebecca. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak at sinusubukang pakalmahin ito. Hindi niya alam kung lilinisin niya bang suka o patatahanin muna si Heaven. Natataranta na si Rebecca, pero may mangyayari pa pala na mas ikatataranta niya. Nagsimulang dumugo ang ilong ni Heaven. Dahan-dahan sa una, pagkatapos ay naging mabilis ang pagdaloy. Nabalot ng takot si Rebecca habang sinusubukan niyang pigilan ang pagdurugo gamit ang kanyang manggas. Heaven, anak, Diyos ko! Sabi ni Rebecca at nanginginig ang boses sa takot. Mas lalong umiyak si Heaven. Mama, natatakot po ako. Bakit may dugo? Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Rebecca. Kinuha niya ang kanyang bag at jacket ni Heaven. Isinuot niya yun sa bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay na binuhat ang anak at padabog na lumabas ng pinto. Tumakbo siya papunta sa kanto ng mga tricycle. At kamalas-malasan pa na ang palaging bumabasto sa kanya ang nandoon. Sa ospital, kailangan naming pumunta sa ospital. Nanginginig ang boses na sabi ni Rebecca. Ngumisi naman ito. Pagbigyan mo muna ako, Rebecca. Paisa muna dyan sa likod ng poste. Malakas niyang pinukpok ang bubong ng tricycle nito. Tama na! Wala akong panahon sa kabastusan mo. Kailangan kong pumunta sa ospital. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, mananagot ka sa akin. Namumula ang kamay ni Rebecca sa lakas ng kanyang paghampas. Desperado na siya. Wala siyang ibang maisip kundi si Heaven na umiiyak at nanghihina sa kanyang mga bisig. Nanlaki ang mga mata nito at pinatay ang sigarilyo. Ikaw na nga may kailangan, ako pang gaganyanin mo. Nagmamalinis ka pero pokpok ka naman. Sinigawan ni Rebecca ang tricycle driver na nasa harap niya. Gustong-gusto niya na itong sapakin. Ang pagbastos, ang tawagin siyang pokpok habang nasa paligid ng kanyang anak, hindi niya matatanggap. Alam niyang may ideya si Heaven, pero ayaw na ayaw niyang malaman ng bata ang dati niyang buhay. Tumakbo siya pabalik, naghanap ng kung sino pang gising na pwede niyang mahingian ng tulong. Baka makakita siya ng iba pang tricycle driver. Natigilan lang siya nang makita ang kolong-kolong ng asawa ni Aling Vanji na ginagamit nito sa pangangalakal. Mang Emil! Itinigil nito ang kolong-kolong. Sakay na, Rebecca! Gising pa kami ng asawa ko. Nakita ka naming tumatakbo. Nag-aalala kami kung may masasakyan ka pa ba ng ganitong oras kaya sinundan ka namin. Halika na! Bumagsak na ang kanyang mga luha. Sumakay sila ron. Malamig ang simoy ng hangin kaya mas lalo niyang niyakap si Heaven. Nanginginig na siya sa takot. Hindi siya matatahimik hanggat hindi nakikitang maayos ang anak niya. Sa pinakamalapit na private hospital nila dinalang anak niya. Puno na kasi sa iba at ang mga public hospital hindi na kayang tumanggap ng pasyente dahil sa sobrang dami. Kasasahod lang naman ni Rebecca at wala pang bawas. Yun muna ang gagastusin niya pero alam niyang hindi magiging sapat iyon. May dengue po si Heaven, sabi ng doktor sa kanya. Severe at kailangan po natin siyang i-admit kaagad. Mapanganib po na mababa ang kanyang platelet count. Dapat ma-monitor po ang kondisyon niya. Napapikit si Rebecca nang malaman niya palang ang sakit ni Heaven. Alam niyang delikado yon. Maya-maya ay nakita niya ito. May nakakabit na swero habang nakaupo sa wheelchair. Mama? Mama ko? Mahinang usal ni Heaven. Hinawakan niya ang kamay nito. Nandito lang ako anak. Dadalhin ka sa magiging kwarto mo para makapagpahinga ka. Tumulo ang mga luha ni Heaven nang makahiga na ito sa kama. Mama, sorry. Nangilid ang mga luha niya. Bakit ka naman nagsasorry? Huwag kang magsorry anak. Uwi na po tayo. Hindi po ba mahal ang magpa-doktor, Mama? Wala po tayong pera. Uwi na lang po tayo. Umiiyak na sabi nito.
Hinaplos na Rebecca ang buhok ni Heaven. Hindi, huwag mong isipin. Ang mahalaga lang sa akin maging okay ka, ha? Wala akong pakialam kahit mahal. Akong bahala. Si Mama ang bahala kaya huwag mo nang isipin. Dapat magpagaling ka. Maya-maya'y kumalma na rin naman ito. Habang natutulog si Heaven, umupo si Rebecca sa tabi ng kama ng kanyang anak. Hindi siya matigil sa pag-iisip. Hindi lang kalagayan nito ang kailangan niyang isipin. Kailangan niya ring isipin kung saan kukuha ng pera para mabayaran ang hospital bills. Hindi na paghandaan ni Rebecca ang emergency na yon. Wala siyang ipon dahil katatapos niya lang ng last semester. Nag-iipon pa ulit siya at naghihintay ulit ng school year para makapag-enroll ulit. Subalit mukhang matitigil na naman siya sa pag-aaral. Gayunpaman, kahit gawin yun ni Rebecca, alam niyang kulang pa rin. Wala siyang mapupuntahan at ang ama ni Heaven na si Arthur ang tanging naiisip niyang mahingan agad ng tulong. Kailangan niyang subukan kahit ang ibig sabihin pa ay lunukin ang kanyang pride. Mama, saan ka pupunta? Tanong ni Heaven sa kanya. Hinaplos niyang buhok nito. Nahanap lang ng pera anak. Babalik din ako agad. Si Aling Vanji munang magbabantay sa'yo, ha? Lumingon agad siya kay Aling Vanji. Salamat po. Malaking bagay po ito sa akin. Alam ko pong abala ito sa inyo. Saglit lang po talaga. Tumango naman si Aling Vanji. Wala yon. Pasensya ka na rin. Ito lang din ang kaya kong itulong sa'yo. Alam mo naman, sapat lang din talaga ang kinikita ni Emil sa pangangalakal. Tipid na ngumiti si Rebecca. Ayos lang po talaga. Naiintindihan ko naman po. Wala nang balak si Rebecca na makita pa si Arthur. Ngunit anak rin naman ito si Heaven. Inipon niya ang lahat ng lakas at pumunta sa alam niyang bahay ni Arthur at ng pamilya nito. Pagdating niya, hindi niya alam kung paano ito tsetsempohan. Naghintay siya ng ilang oras doon pero nagulat siya nang makita ang asawa ni Arthur na si Yvette. Anong ginagawa mo ritong babae ka? Nakakunot ang noon na tanong nito sa kanya. Natigilan si Rebecca. Hindi niya ito nakita sa loob ng maraming taon. Alam niyang hindi na mawawala ang alitan sa pagitan nila ni Yvette. Tandang-tanda niya pa noon kung papaano siya nitong sinaktan at kinaladkad nang malaman nito na siya ang kabit ni Arthur. Gusto ko sanang makausap si Arthur. Humigpit ang hawak ni Rebecca sa kanyang wallet. Mas lalong bumaha ang pagkairita sa mukha ni Yvette. At bakit gusto mo pa siyang makausap? Ano na naman kailangan mo sa asawa ko? Huminga ng malalim si Rebecca at pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ako nandito para manggulo. Kailangan ko lang talagang makausap si Arthur. Humalukip-kip ito at nanlilisik ang mga mata sa kanya. Wala si Arthur dito. At kailangan mo nang umalis. Hindi ko alam kung bakit after all these years nagpakita ka ulit. Makapal talagang mukha mo, no? Maayos ng pamilya namin ngayon at kailangan mong ihinto ang pagpunta rito at paglapit sa asawa ko. Naglakas loob si Rebecca ang tingnan si Yvette. Naaawa siya sa asawa ni Arthur. Gusto niyang sabihin na nang bababae na naman ang asawa nito. Subalit hindi niya magawa. Kahit hindi niya alam noon at hindi niya ginustong maging kabit, kahit na nagbago na si Rebecca, pakiramdam niya ay wala siyang karapatang magmalinis ngayon sa harap ng asawa ni Arthur. Ayokong magdulot ng anumang kaguluhan sa inyo, sabi ni Rebecca. Pilit na pinapakalma ang boses dahil talagang nanginginig na yon. Kailangan ko lang ng tulong. Hindi ko alam kung alam mo pero may anak kami ni Arthur at nasa ospital siya ngayon. May sakit talaga si Heaven. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang mga bayarin sa ospital. Nagbabaka sakali lang ako na matutulungan kami ni Arthur. Parang awa mo na. Hindi naman ako manggugulo. Hindi ako hihingi ng sustento kasi sinisikap ko namang buhayin ng anak ko. Pero ito lang talaga, hindi ko kayang tugunan. Pasensya na kung lumapit ako pero wala na talaga akong maisip na pwedeng mahingian ng tulong. Namula sa galit ang mukha ng asawa ni Arthur. Wala akong pakialam sa'yo o sa anak mo. Wala kayong halaga kay Arthur. Maayos ng pamilya namin kaya tigilan mo na kami. Huwag mo kaming guluhin. Malay ko kung kaartihan mo lang to para sirain ang pamilya ko. Please, wala akong ganyang intensyon. Nung nalaman kong kabit ako ni Arthur, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam na may asawa at anak na siya. Kaya nga nang sinugod mo ako, lumayo na ako. Lumayo na kami ng anak ko kasi ayokong makagulo. Pero ngayon, parang awa mo na.
Kailangan lang ng anak ko. Parang awa mo na. Mahinang sabi ni Rebecca at basag ang boses. Kailangan ko lang ng tulong. Tulong lang ang hihingin ko mula sa asawa mo. Hindi! Namuo ang mga luha ni Yvette. Kahit pa ulit-ulit mong sabihin na wala kang alam, naging kabit ka pa rin. Binahay ka pa rin ng asawa ko. Anong gusto mong gawin ko? Tanggapin na lang yon at basta ka na lang patawarin dahil alam mo sa sarili mo na biktima ka lang ng kasinungalingan ni Arthur? Hindi, Rebecca. Malandi ka. Nabuntis ka pa ng asawa ko, di ba? Mukha kang inosente at batang-bata pa noong mga panahong yon. 10 taon ang agot nyo ni Arthur pero nakuha mo pa rin patulan. Kaya kahit sabihin mo sa akin na hindi mo alam, para sa akin, malandi ka pa rin. Lumandas ang mga luha sa pisngi ni Rebecca. Naiintindihan niya ang galit ni Yvette. Ilang taon ang lumipas pero alam niyang masakit para sa isang asawa na maloko ng ganoon. Galit ito sa kanya, kaya hindi niya pa rin alam kung paniniwalaan siya kapag sinabi niyang nambababae ulit si Arthur. Umalis ka na, mariing sabi ni Yvette at patabog nitong isinarado ang gate. Bumabalot sa kanyang dibdib ang sakit ng pagtanggi. Desperado na siya at hinarap ang galit nito pero wala pa rin siyang napala. Umalis si Rebecca sa tapat ng bahay na wala na namang dalang kahit na ano para kay Heaven. Sinubukan niya na ang lahat. Wala nang magpautang sa kanya. Wala nang kaibigang masandalan. Malubha ang kalagayan ni Heaven at bawat oras na lumilipas ay parang walang hanggan. Tumataas na rin ang mga bayarin ng anak niya habang tumatagal ito sa ospital. Isa na lang ang naiisip ni Rebecca. Ang ginagawa niya noon, ang tanging niya na lang mapagpipilian. Isang gawain yon na isinumpa niyang hinding-hindi na mauulit. Subalit, sinira niya na lang din. Mama, ang ganda mo po. Lagyan mo rin ako ng lipstick. Nakangiting sabi ni Heaven habang nakangiti. Nangilid ang kanyang mga luha pero pilit niyang tinakpan ng masayang mukha iyon. Talaga? Lalagyan din kita. Yan, ang ganda-ganda na rin ng anak ko. Mama, alis ka po ulit? Tanong ni Heaven sa kanya. Marahan siyang tumango. Oo anak, bukas ng umaga ako babalik ha. May kailangan lang akong asikasuhin. Si Aling Vanji ulit ang magbabantay sa'yo. Hinintay na muna ni Rebecca na matulog si Heaven bago umalis ng ospital. Hinatid siya ni Aling Vanji na nag-aalala sa kanya. Nang maging bayarang babae siya, ito ang unang nakaalam. Nagmakaawa siya noon na huwag sabihin sa kanyang ina dahil baka sisihin pang sarili. Kaya sa lahat ng tao, kay Aling Vanji niya talaga kayang maging bukas. Wala ka na ba talagang ibang mautangan? Talaga bang gagawin mo ulit ito? Tanong ni Aling Vanji at halatang naiiyak na rin. Kung mayaman lang talaga ako, napautang na kita. Kaso wala rin akong maibigay na tulong sa'yo. Napabuntong hininga si Rebecca. Salamat po sa pag-aalala ninyo pero hindi niyo po kailangan mag-alala. Kaya ko po ito at ngayon ko na lang po ulit ito gagawin. Makapag-provide lang po ako ng pambayad, titigil na po agad ako. Ayoko na rin po ulit bumalik ng ganitong buhay pero wala na po akong alam na makukuhanan ng pera. Napasinghap si Aling Vanji at niyakap siya. Mag-ingat ka ha. Bumalik ka rin kaagad bukas ng umaga. Hihitayin ka ng anak mo, saka kailangan ko rin umuwi. Walang mag-aasikaso sa mga anak ko sa bahay. Tumango si Rebecca. Opo, babalik po agad ako. Salamat po. Nangako si Rebecca sa kanyang sarili na hindi na siya babalik sa buhay na yon. Ang buhay kung saan ipinagbibili niya ang kanyang katawan para mabuhay at maipagamot ang ina na may sakit noon. Ngunit ngayon, bumabalik na naman siya. Hindi niya na gustong gamitin ng mga lalaki pero bilang isang ina, gagawin niya ang kahit na ano para lang umayo sa Heaven. Hubad ka na, maliligo muna ako. Saad ng kliyente niya. Isang lalaki ang nag-book sa kanya para sa gabing yon. Nagpatulong si Rebecca sa dating kilala niya sa bar. Kinakabahan siya. Palagi naman niyang nararamdaman yon kapag ginagawa niya ang ganoong gawain. Pero ang tanging naiisip niya ay ang pera. Ang perang kailangan niya para sa pagpapagamot kay Heaven. Magiging okay ang anak niya. At kapag nakalabas na ito sa ospital, ipinapangako ni Rebecca sa kanyang sarili na hinding-hindi niya na ulit gagawin iyon. Yun na sana ang maging huling pagkakataon. Satisfied na ako sa'yo.
Gusto kitang ibukulit sa susunod. Nakangising sabi ng lalaki sa kanya. Marahan siyang umiling habang nagbibihis. Hindi na ako magpapabuk ulit. Nasaan ang bayad ko? Kailangan ko nang umalis. Tumawa sa kanyang lalaki at kumuha ng pera. Nagmamadali ka naman masyado. Kapag nagstay ka pa rito, dadagdagan ko pa yan. Inabot agad ni Rebecca ang pera. Hindi na. Sapat na tong pera. Ibang babae na lang ang i-book mo. Binayaran siya ng lalaki ng maayos kaya mabilis siyang lumabas ng hotel. Hindi siya lumingon at nagmamadaling tinungo ang labas. Wala na siyang oras para intindihin ang sariling damdamin. Naghihintay na si Heaven. Kailangan siya ng kanyang anak. Magbabayad po ako. Inilabas na Rebecca ang pera sa bag. Heaven Soriano po ang name ng patient sa room 305. May pinindot naman agad ito sa computer. Nabayaran ng balanse sa bill. Natigilan si Rebecca. Ano? Binayaran? Sinong nagbayad? Ako ang guardian ng patient? Sinulyapan muli ng cashier ang computer. Lumiwanag ang mukha nito nang makita ang pangalan doon. Oo, naalala ko na. Ito palang patient na binayaran ni Ma'am Yvette ang bill. Kahapon niya pa nabayaran. Siya ang nakababatang kapatid ng may-ari ng ospital. Sinabi niya na siya raw ang bahala sa bill ng patient. Hindi makapaniwala si Rebecca. Hindi niya akalain na gagawa ng ganoon ng babaeng labis ang galit sa kanya. Matapos ang lahat ng mga taon ng puot at hidwaan sa pagitan nila, pagkatapos ng masasakit na salita at pangungutian na natatanggap niya, hindi niya akalain na tutulungan siya ng asawa ni Arthur. Nagmakaawa si Rebecca. Pinagtabuyan siya nito at naiintindihan niya yon. Wala siyang karapatang humingi ng tulong dahil nakasira siya ng pamilya kahit hindi niya naman intensyon. Kaya ang pagtulong ni Yvette, alam niyang mahirap para rito. Hindi niya lubos maisip kung paano nito isinantabi ang galit para matulungan silang mag-ina. Pero bakit? Bulong ni Rebecca, halos para sa sarili niya. May sinabi po ba siyang dahilan? Nagkibit balikat ang cashier. Hindi ko po alam ang mga detalye, ma'am, pero alam ko pong siya po ang nag-ayos ng lahat. Wala siyang masabi na hindi inaasahang kabutihang ipinakita sa kanilang mag-ina. Sandaling natulala si Rebecca. Maya-maya'y hindi niya na napigilang umiyak. Ma'am, naku, okay lang po ba kayo? Tanong sa kanya ng cashier. Mabilis naman siyang tumango. Oo, ayos lang ako. Salamat. Naglakad na si Rebecca pabalik sa kwarto ni Heaven. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang kislap ng pag-asa. Baka kahit nagkamali siya, mapatawad pa rin siya ni Yvette. Hanggang isang araw, nakasalubong niya si Yvette sa ospital. Umaayos ng kalagayan ni Heaven at pwede nang i-discharge kinabukasan. Pero ngayong nakasalubong niya ang asawa ni Arthur, medyo gumaan ang kalooban niya. Gusto kasi ni Rebecca na pasalamatan ito ng personal. Saglit na nag-alinlangan si Rebecca, ngunit nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob. Excuse me, gusto ko lang magpasalamat sa iyo, Yvette. Tumaas ang isang kilay ng asawa ni Arthur. Para saan? Pwede ba? Huwag mo akong kausapin, Rebecca. Wala akong panahon sa'yo. Napalunok si Rebecca. Saglit lang naman. Gusto ko lang magpasalamat sa pagtulong kay Heaven. Hindi ko inaasahan na tutulungan mo ko. Alam kong mahirap para sa'yo pero ginawa mo pa rin. Umiwas ng tingin si Yvette. Hindi ko ginawa yun para sa'yo. Ginawa ko to para kay Heaven. Anak siya ng asawa ko at kapatid siya ng mga anak ko. Tumango si Rebecca. Kahit halatang naiirita sa kanya si Yvette, para naman siyang hinihele ng mga salita nito. Ang ituring na pamilya si Yvette ng asawa ni Arthur, labis na kagalakan ang hatid sa kanya. Gumaan ang loob ko, sabi ni Rebecca at pilit na pinapatatag ang boses. Nag-aalala ko na baka sisihin mo rin si Heaven sa lahat ng nangyari sa pagitan natin. Marahang umiling si Yvette. Nakinig lang ako sa payo ng mama ko. Hindi ako pwedeng magalit sa anak niyo ni Arthur dahil wala naman siyang kasalanan sa akin. Ang isang batay walang kasalanan sa mga pagkakamali ng kanilang mga magulang. Tipid na napangiti si Rebecca. Bigla niya tuloy na alala ang ale na nakasabay niya noon sa bus. Ganoon din ang sinabi ng ginang na nagbigay ng pangalan sa anak niya. Tumingin si Rebecca sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Nagsisisi talaga siya na naging instrumento lang siya ni Arthur para pasakitan ang napakabuting babae.
Pinili lang habulin ni Arthur ang mga panandaliang pagnanasa at hindi pinansin ang pagmamahal at katatagan na mayroon ito sa piling ni Yvette. Nang hina ang boses ni Rebecca, "I'm sorry. Paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa'yo, Yvette. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Alam kong nagawa ko na at hindi ko na yun mababawi. Pero sorry. Sorry talaga sa nagawa ko at sa pamilya mo noon." Napabuntong hininga si Yvette. "Hindi ko kailangan ng sorry mo. Sana kasi inalam mo kung sino ang pinapatulan mo pero hayaan mo na. Tapos na't hindi na kasing tindi ng galit ko ang galit ko sa'yo dati. Ang mahalaga, ligtas si Heaven. Nag-aalala rin naman ako sa anak mo." Nang tumalikod na ang asawa ni Arthur upang maglakad palayo, pakiramdam niya'y napatawad na siya nito. Hindi na niya maibabalik ang sakit na naidulot niya, ngunit maaari siyang matuto mula roon. Para sa kapakanan ni Heaven, para sa kanyang sariling kapakanan, at marahil para sa kapakanan ni Yvette na labis niyang hinahangaan sa pagiging tao, asawa at isang ina. Naging maayos naman ang lahat. Bumalik na sila sa dating buhay nilang mag-ina. Malapit na rin siyang magtapos sa kolehiyo. Yun nga lang, kung kailan masaya at malapit na sa tagumpay, saka naman tila guguho ang lahat ng pinaghirapan ni Rebecca. "Rebecca, ayon sa mga scan, kaya patuloy na sumasakit ang ulo mo dahil may tumor ka sa utak," saad ng doktor sa kanya. Umawang ang bibig ni Rebecca. "Doc, may tumor po ako sa utak?" Tumango naman ito at may ipinakita sa scan. "Medyo malaki na at pwede nang mag-undergo ng surgery para matanggal. Gayunpaman, babalaan na kita. Medyo risky. Delikado ang utak ng tao kaya may posibilidad na hindi ka makasurvive sa operation o magkaroon ng complications. But don't worry, depende pa rin naman sa respond ng katawan mo yon. Marami naman ang nakakasurvive sa mga dating pasyente ko." Nablangko ang isip ni Rebecca. Umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tenga ang salita ng doktor. Tumor sa utak? Operasyon? Mapanganib? Naninikip ang kanyang dibdib. Sinusubukan niya magsalita ngunit hindi niya na alam kung may boses pa siya. Nagpatuloy ang salita ng doktor. "Kailangan nating kumilos ng mabilis. Kung hindi magagamot ang tumor ay maaaring magdulot ng karagdagang mga komplikasyon sa'yo. Pero naiintindihan ko kung kailangan mo ng oras para pag-isipan ito." Tumango si Rebecca kahit na parang hindi niya na rin kontrolado ang kanyang katawan. Wala siyang mahanap na dahilan kung bakit nangyayari yun sa kanya. Siya'y isang ina lang, isang ina ni Heaven, hindi siya maaaring mamatay. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Rebecca nang makalabas siya ng klinik. Mabilis niyang pinunasan ang mga yon pero ayaw talagang paawat. Hindi niya na napigilan ang sarili. "Ma'am, ayos lang po ba kayo?" Tanong ng gwardiya sa kanya. "Upo muna po kayo rito." Mahal ang operasyon at hindi pa sigurado kung makakasurvive pa siya. Walang paraan na kaya niyang bayaran yon. Paano niya mababayaran ang isang bagay na makakapagligtas sa kanyang buhay kung wala man lang siyang sapat na pera? Wala siyang plano, walang pera, walang paraan palabas sa problemang yon. Hindi siya takot mawala. Pero natatakot siyang hindi na makita pa si Heaven at magampanan ang responsibilidad bilang isang ina. "Mama, nakuha ko po to kay teacher," sabi ni Heaven at ipinakita ang isang langis na may cooling effect. "Sabi niya po, kapag ilalagay ko po ito sa noo mo, mawawala ang sakit ng ulo mo." Habang minamasahe ni Heaven ang kanyang ulo, napangiwi si Rebecca dahil sa malamig na pakiramdam. Hindi dahil sa kaginhawahan, ngunit dahil sa pagkaunawa na hindi yun makakatulong. Masyadong malaki ang tumor sa utak niya at sobrang sakit. Napansin ni Heaven ang pagniwi niya. "Mama, mas masakit po ba?" "Sorry po." Nalungkot ang puso ni Rebecca at inilayo niya ang kanyang mukha. Hindi niya gustong takutin ang kanyang anak, ngunit karapat-dapat si Heaven sa katotohanan. "Heaven?" Mahinang usal ni Rebecca. "Mayroon akong bukol sa utak ko. Yun ang dahilan kaya laging masakit ang ulo ko at mas madalas kitang masigawan. Sorry anak." Napakagatlabi si Heaven. "Okay lang po na sigawan mo ako, Mama, basta maging okay lang po ang pakiramdam mo. Pero Mama, ano po bang pwede kong gawin para gumaan po ang pakiramdam ninyo?" Tumulo ang luha sa mga mata ni Rebecca.
Yakapin mo lang ako palagi, anak. Yun lang ang kailangan ko ngayon. Hawakan mo lang ako, Heaven. Agad na ipinulupot ni Heaven ang maliit na braso sa kanya. Ayoko pong maiwang mag-isa, Mama. Ayoko pong mawala ka sa akin. Pinilit niyang pigilan ang sarili niyang mapahikbi. Heaven, anak. Kapag wala na ako, gusto kong maging matatag ka. Gusto kong gawin mo ang lahat para mapaganda ang buhay mo. Gawin mo ang mga bagay na magpapasaya sa'yo. At tandaan mo na mamahalin kita palagi. Narinig niya ang mga hikbi ng bata. Mama, mamamatay ka na po ba? Bakit mo po sinasabi yan? Nasasaktan po ako kapag nagsusuko ka, kapag nawawalan ka po bigla ng malay. Kapag sobrang sakit po ng ulo mo, Mama. Nang ako po nagkasakit, ginawa niyo po lahat para sa akin. Kaya sorry po ha, wala po akong magawa para sa inyo. Hindi po ako very good na anak. Napahikbi na lang din si Rebecca. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Ayaw niya pang mawala. Gusto niya pang makasama si Heaven, pero bakit palagi na lang ganun ang nangyayari? Bakit parang ayaw ng Diyos na maging masaya siya? Arthur, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rebecca, at halos kalad ka rin na si Arthur para lang humarap sa kanya. Tungkol sa anak natin to, please, hindi ko alam kung gaano pa ako katagal mabubuhay. Unti-unti ko na rin nararamdaman ang side effects ng sakit ko. Kunin mo na si Heaven. Alagaan mo siya. Huling balita ni Heaven, hiwalay na sina Arthur at Yvette. Mukhang nalaman ni Yvette na nangbababae na naman ang asawa nito at sa pagkakataong yon, talagang napagod na. Gusto niyang humingi ng tulong kay Yvette pero nahihiya na siya. Bukod doon, hiwalay na ito kay Arthur. Tila ang pangit tingnan kung gusto niyang ipaalaga ang anak niya rito, gayong naging kabit siya ng asawa nito. Mapanuyang tumawa si Arthur. Ano nga alagaan ko siya? Baka nga hindi ko anak ang batang yan. Bumuhos ang galit sa dibdib ni Rebecca. Arthur, anak mo siya. Kailangan niyang kanyang ama dahil hindi ko na kaya. Hindi naman ako lalapit sa'yo ng ganito kung hindi ako desperado. Ngumisi si Arthur at nanunuya ang tono. Hindi ako sigurado na anak ko talaga siya, Rebecca. Isa kang prosti bago tayo nagkasawa, hindi ba? Paano ko malalaman na wala kang kasamang ibang lalaki habang tayo nun? Paano ko malalaman na sa akin si Heaven? Walang hiya ka talaga, Arthur. Mariin niyang sabi. Anong karapatan mo para sabihin sa akin yan? Hindi ko nga alam na ginawa mo kong kabit noon. Anak mo si Heaven. Oo, madumi akong babae pero sigurado akong ikaw ang ama ng anak ko. Yumuko si Arthur at nabaluktot ang mukha sa galit. Wala akong utang sa'yo, Rebecca. Hindi ko aakuin ng anak mo. Naging kabit ka kasi ikaw ang kusang hindi maisara ang mga binti mo sa akin. Pokpok ka. Habang buhay ka ng ganun. Kaya bakit ikaw pang galit kung ginawa kitang kabit? Lumabo ang paningin ni Rebecca hindi lang dahil sa galit, kundi dahil na rin sa sakit ng kanyang ulo. Napapikit siya at muntik ng matumba. Nang tingnan niya muli si Arthur, hindi niya alam kung bakit nasa harap niya ito ngayon. Bakit nandito ako? Tanong ni Rebecca. Teka, sino ka ba? Kumunot ang noo ni Arthur. Anong kaartehan niyan, Rebecca? Tigilan mo na akong pokpok ka. Muli siyang napapikit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya naiintindihan ang mga nangyayari. Maya-maya ay nakita niya si Yvette na sinisigawan si Arthur. Mukhang narinig nito ang pinag-uusapan nila. Subalit sa dalawang taong nasa harap niya, wala siyang maintindihan. Wala siyang maalala. Bakit mo ako sinampal? Galit na tanong ni Arthur sa asawa nito. Isa pang sampal ang ginawa ni Yvette. Nung una, kay Rebecca ako galit na galit. Sa mga kabit ako galit. Pero kung may dapat pala akong sisihin, ikaw yon. Napakawalang kwenta mong lalaki. Pinagsisisihan ko na pinakasalan pa kita. Wala na talaga siyang maintindihan. Tinalikuran ni Rebecca ang mga ito. Narinig niyang tinatawag siya ni Yvette pero hindi siya lumingon. Rebecca, sandali! Mag-usap muna tayo! Saad ni Yvette. Pero bago pa niya ito malingon, bumagsak na siya sa kalsada. Bigla na lang siyang nangisay. Yun ang huling alaala niya bago mawala ng malay. Nagising na lang si Rebecca na nasa ospital na siya. Bumungad sa kanya si Yvette na seryosang mukha pero may bahid ng awa ang mga mata.
May sakit ka? Tanong sa kanya ng asawa ni Arthur. Napakagatlabi si Rebecca. Oo, pasensya na. Nakipagkita ako sa asawa mo para sana ihabilin sa heaven kapag nawala na ako. Napasinghap si Yvette. Hindi ako sigurado kung kayang alagaan ng walang hiyang yun ang anak mo. Mga anak ko nga hindi niya inalagaan ng maayos. Puro babae ang nasa utak. Isa pa, hindi ka malang balalaban para sa buhay mo? Magpa-opera ka. Nanginig ang mga labi ni Rebecca. Wala akong pera. Magiging pabigat lang ako sa anak ko. Pwede bang sa'yo ko nalang iwan sa heaven? Ayoko. Anong tingin mo sa akin? Kanyang anak, kanyang alaga tayo dito, Rebecca. Mapaklang tumawa si Yvette. Kung mahal mo ang anak mo, lalaban ka sa buhay mo. Hindi ka pwedeng mamatay. Ako nang bahala sa operasyon mo, ako nang sasagot. Mas mabuting ilaban natin yan kaysa hintayin mo na lang na mawala ka. Hindi niya napigilan ang humagulgol. Hinawakan niya ang kamay ni Yvette. Hindi siya makapaniwala sa sobrang kabaitan nito. At nang niyakap siya ng asawa ni Arthur, mas lalo siyang nagkaroon ng pag-asa. Kailangan mong mabuhay. Babawi ka pa sa akin. Hindi mo pa nahihingi ang kapatawaran ko. Kailangan mong mabuhay para mapahirapan kita. Hindi ka pwedeng insultuhin ng kahit na sino, kahit na si Arthur, sasapakin ko. Ako lang ang pwedeng uminsulto sa'yo, naiintindihan mo ba? Sabi pa ni Yvette. Tumango lang si Rebecca. Mas lalong humigpit ang yakap niya kay Yvette. Sa lahat ng tao, hindi niya inaasahang ito pa ang magbibigay sa kanya ng pag-asa para mabuhay. Hinanda na ang katawan niya para sa operasyon. Yun nga lang, matinding discussion ang ginawa. Maaari kasing hindi maging successful ang surgery. Hindi nila alam ang mangyayari, kaya gusto niya muna ng oras para makasama ang kanyang anak. Yun nga lang, dahil sa kanyang kondisyon, bigla na lang siyang nawawala ng alaala. Ang ganda mo namang bata ka. Anong ginagawa mo rito? Medyo napangiti si Rebecca nang pinagmamasdan sa heaven. Huminga ng malalim ang anak niya. Mama, ako po ito si Heaven. Ako po ang pinakamamahal mong anak. Pumunot ang noon niya. Wala akong anak. Sinungaling kang bata ka. Lagot ka sa mga magulang mo. Hinaplos ni Heaven ang buhok niya. Mama, anak mo po ako. Mamaya maalala mo rin po ako. Lagyan po kita ng lipstick ha. Maputla ka na po. Napangiti agad si Rebecca. Sige, lagyan mo ako ng lipstick. Gandahan mo ha. Inayusan siya ni Heaven. Nilagyan din siya ng lipstick. Kumunot ang kanyang noo nang makitang may tumulong luha sa pisngi ng bata. Bakit ka umiiyak? Tanong niya rito. Nanginginig ang kamay ni Heaven habang nilalagyan siya ng lipstick. Mama, mahal na mahal po kita. Sana po gumaling ka na. Kapag magaling ka na po, araw-araw na po ulit tayong magkasama. Palagi rin po kitang tutulungan mag-makeup. Mama, pagaling ka na po. Kapag naging doktor po ako na po ang mag-aalaga sa'yo. Pinunasan niya ang mga luha nito. Huwag kang umiyak. Naninikip ang dibdib ko. Bakit ganon? Naiiyak din ako. Huwag kang umiyak ha. Hindi kita kilala pero parang nakita na kita. Sino ka ba? Anong ginagawa mo rito? Hindi na napigilan ni Heaven ang mapahikbi. Niyakap niya agad ang bata at napahikbi na rin. Hindi niya alam kung anong meron. Napakurap-kurap si Rebecca habang umiiyak. Wala siyang maalalang kahit ano. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pero parang dinudurog ang kanyang puso sa sakit. Nang dumating ang araw ng operasyon, nakita niyang umiiyak na naman ang batang hindi niya matandaan. May kasama itong babae at hindi niya rin maalala. Pumikit na lang siya at hindi pinansin. Hindi alam na Rebecca ang mangyayari. At hindi niya alam kung sa pagpikit niya sa loob ng operating room, magigising pa ba siya o hindi na. Matagal na dapat ang graduation ni Rebecca. Hindi na siya nakasabay sa mga dapat niyang kabatch. Mabuti naman at kahit ganito lang, nakamarcha pa rin siya. Sabi ng professor kay Yvette. Halos kilala ng lahat dito si Heaven kasi laging bitbit ni Rebecca ang anak niya tuwing pumapasok. Matindi rin ang hirap na pinagdaanan ni Rebecca para makatapos lang. Patigil-tigil din. Sayang at matalino pa naman. Kaya masaya kami na kasama na sa list ng mga gagraduate si Rebecca. Napabuntong hininga na lang siya. Tiningnan ni Yvette ang anak ni Rebecca na si Heaven. Nakasuot ito ng puting dress habang hawak ang graduation picture ni Rebecca.
Ito kasi ang magmamarcha at tatanggap ng diploma para sa ina. Hindi yun ideya ni Yvette. Ideya yun ni Heaven. Alam kasi nitong pangarap ni Rebecca ang makagraduate. Kaya gustong-gustong tuparin ng bata. Yun lang ang gagawa dahil hindi magawa ni Rebecca ang umattend sa mismong graduation. Rebecca Soriano! Saad ng MC. Napangiti si Yvette nang makita niyang umakyat ng stage si Heaven dala ang graduation pic ni Rebecca. Marami ang naiyak, pati ang mga nasa stage, hindi napigilang mapaluha. Ibinigay dito ang microphone, hinayaan kasi ito ng may-ari ng school na mag-speech. Hi po! Ako po si Heaven. Panimula nito. Eto pong nasa picture. Siya po ang mama ko, si Rebecca Soriano, ang masipag at ang mahal na mahal ko pong mama. Kaya lang hindi niya na po kayang umattend sa graduation kaya ako na lang po. Salamat po ha. Salamat po sa lahat ng tumulong kay mama. Nanginig ang boses ni Heaven pero muli itong nagpatuloy. Pangarap po ni mama na makapagtapos ng pag-aaral para po makapagtrabaho na po siya ng maayos, para makaalis na po kami sa amin at makabili po ng isa pang bahay na walang mga bastos at chismosa, para po hindi na po siya bastusin at tawaging pokpok sa amin. Pinagmasdan ni Yvette ang mga tao sa loob. Umiiyak na rin ang ilang estudyante na mukhang malapit din kay Rebecca. Akala po ni mama hindi ko po alam pero alam ko po yon. Pinagchichismisan po si mama sa amin. Pero kahit ganun po siya dati, nagbago na naman po ang mama ko. Hindi na po siya pokpok. Kaya sana po, huwag pong maging mababa ang tingin niyo sa mama ko ha. Nagsisikap naman po siyang magbagong buhay. Para po sa akin, sobrang swerte ko po na mama ko po siya. Mahinang napamura si Yvette nang may tumulong luha sa pisngi niya. Like mother, like daughter talaga. Parehong iyakin. Tumawa naman ang mama ni Yvette na kahit matanda na, pilit pa rin sumama. Hindi ako nagkamali. Regalo talaga kay Rebecca si Heaven. Kumunot ang noo niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti naman ito. Alam mo ba, ako ang nagpangalan sa anak ni Rebecca. Grabe rin ang tadhana. Hindi ko alam na siya noon ang naging babae ng walang hiyang asawa mo. Nang ipakilala mo sa akin si Rebecca, naalala ko siya agad. Siya ang babaeng nakasabay ko noon sa bus. Tulala siya at parang malalim ang iniisip. Akala ko nga, basta niya nalang itatapon ng anak niya nung araw na yon. Pero mukhang hindi natuloy at natutuwa akong ipinangalan niya talagang binigay kong pangalan kay Heaven. Napailing si Yvette. Hindi rin siya makapaniwala. Iba talagang kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. Kahit nga siya, hindi rin makapaniwala na ituturing niyang kaibigan si Rebecca. Tutulungan at aalagaan ang anak nito kay Arthur. Mas nanaig na lang siguro ang pagiging ina kay Yvette. Isa pa, nagising na siya sa mga kalokohan ni Arthur. Sumuko na siya sa asawa niyang walang kwenta. Kaya wala namang dahilan para sisihin pa si Rebecca. Maya-maya ay bumaba na rin ang bata sa stage. Mukhang kilala ng mga ito si Heaven. Halos lahat ng makasalubong, niyakap ang anak ni Rebecca. Siguradong proud na proud ang mama mo, Heaven. Sabi ni Yvette at inakay na ito. Tipid nang umiti si Heaven. Gustong gusto po ni mama na makatapos ng pag-aaral. Kapag nag-aaral po ako at maraming kailangan sa school, titigil po siya para sa akin. Kaya gusto ko po makagraduate pa rin po siya kahit picture lang po. Napangiti si Yvette. Maganda ang pagpapalaki ni Rebecca sa anak nito. Hinatid na muna niya sa bahay ang kanyang ina. Sumasakit ng mga tuhod. May pupuntahan pa kasi sila ni Heaven. Nang makarating sa ospital, sinamahan niya sa loob ng ICU ang bata. Napangiti siya nang hinawakan ng bata ang kamay ng sariling ina. Sobrang bilis magkwento ni Heaven dahil alam nitong limitado lang ang oras nila. Pagkatapos kasi ng operasyon, nakoma ito at 6 na buwan ang lumipas. Bago umalis, binulungan ni Yvette si Rebecca. Sabi ko lumaban ka. 6 na buwan ka nang nakahiga dyan. Kailangan ka ng anak mo. Maya-maya'y inakay niya na rin si Heaven. Aalis na sana sila. Pero biglang nagising si Rebecca. Mama? Naluluhang sabi ni Heaven at gustong lumapit pero pinigilan niya. Hayaan mo muna ang mga nurse. Labas muna tayo. Saad ni Yvette. Habang nasa labas,
Wala silang ibang ginawa ni Heaven kundi ang manalangin. Hangad nila pareho na maging maayos sa Rebecca. At mukhang sa pagkakataong yon, pagbibigyan na sila ng Diyos. Mama, naalala mo na po ba ako? Ha? Namumuo ang mga luha ni Heaven habang tinatanong si Rebecca na kauuwi lang mula sa ospital. Napangiti naman ito at hinaplos ang mukha ni Heaven. Oo naman anak, naalala kita. Malakas na umiyak si Heaven at mahigpit na yumakap sa sariling ina. Napangiti si Yvette at ang kanyang mga anak. Nasa iisang bahay na silang lahat. Pinilit niya sina Rebecca at Heaven na sa kanila na tumira. Napamahal na rin kasi ang mga anak niya kay Heaven. At dahil para kay Yvette, tapos na ang lahat sa nakaraan at bahagi na ang mag-ina ng kanyang pamilya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga nagawa nating mali sa nakaraan ay hindi panghabang buhay na sentensya, kundi mga aral lamang. Kaya huwag sana nating husgahan ng isang tao batay sa kanilang nakaraan. Lahat tayo ay pwedeng magbago, maghilom, umusbong at matuto. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Merry Christmas po sa inyong lahat at maraming salamat po.